Ikaw ba ay taong nakakaranas sa ngayon ng mga iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok, at hindi mo na ba alam kung kanino ka tatakbo para humingi ng tulong? Tapusin mo po ang video na ito upang malaman kung paano natin matitinag ang ating mga kabundok na problema. Ito po ay part 2 ng ating sharing regarding po sa topic na ito. So, alam po ba natin na mayroong katalinuhan sa pagtitiwala natin kay Lord na maaaring minamaliit lamang natin? Hindi natin nare-realize dahil akala natin alam na natin ang lahat ng bagay. Minsan akala natin pinakawais na desisyon na ang meron tayo, pero hindi natin alam ito pala ang magpapahamak sa atin dahil hindi natin kinonsulta ang Diyos sa desisyon na ito. Nanaig ang ating pride at masyadong pagtitiwala sa sarili. Ang attitude po na inaasahan sa atin ng Diyos ay ang tuloy-tuloy na pagtitiwala sa Kanya sa araw-araw. Hindi lamang sa ngayon, hindi lamang bukas, kay araw-araw. Pagpapakita po kasi ito na nagsasabing kailangan natin si Lord sa bawat hakbang ng ating buhay. Sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Amen. So kung gusto po natin matibag ang bundok na humaharang sa atin, ay kailangan po nating matutunan na ang tagumpay ay manggagaling sa Diyos, kaya't nararapat lamang na sa Kanya tayo magdepende. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil hindi niya tayo inaasahan na i-manage natin ang ating sariling mga buhay. Kung hindi, inaanyayahan niya tayo lagi na lumapit sa Kanya at amining mahina at kailangan natin siya. Mark chapter 11 verse 24, sinasabi po, kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo na ito ay inyong makamtan at ito ay mapapa sa inyo. Amen. Kadalasan po, after nating manalangin ay nagdududa po tayo kung matatanggap ba natin talaga yung ipinapanalangin natin. Pero ang sinasabi po sa verse na Mark chapter 11 verse 24 ay manalig tayo na ito ay ating makamtan or makakamtan. Tandaan din po natin ito, hindi po tayo pwedeng mamuhay sa paraan na gusto natin at aasahan na matatanggal ang ating mga gabundok na problema. Hindi tayo pwedeng manatili sa dating mga kaugalian na masasama o hindi maganda. Tapos, ine-expect natin na tatanggalin ng Diyos yung mga bundok ng problema natin. 'Di ba? Hindi pwedeng nananatili tayong tumatakbo at sumusuway sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng mananatili tayo sa pagiging palamura, mapanloko, mapanlait, sinungaling, at iba pa, di ba, na mga hindi magandang pag-uugali. Tapos aasahan natin na aayusin ni Lord yung buhay natin. Bakit? Dahil po ang kasalanan ang naghihiwalay po sa atin sa Panginoon. Sinasabi po sa Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kung tutuusin po ay gustong-gusto ng Panginoon na tulungan tayo. Kayang-kaya niya yung mga problema natin. Kaya lang, ang ating kasalanan ang nagiging dahilan para hindi tayo pakinggan ng Diyos. Hindi po pwedeng manatili tayong galit sa kaaway kung meron man. Okay? So, hindi po natin pwedeng madaliin si Lord o pwersahin si Lord na alisin yung mga bundok natin sa paraan na gusto natin dahil may sariling pamamaraan po si Lord na siguradong the best na pamamaraan. God is ready to answer your prayer in His own perfect time. Pwedeng alisin ni Lord ang mga bundok natin ng sabay-sabay, paisa-isa o pakonti-konti para sa ikaibubuti natin.
kailangan po nating maintindihan na kumikilos ang Diyos sa sarili niyang timing at pamamaraan.